Smith Santos, sabi niya, Doc, makakahabol ba sa katawan ng bully ko? Maganda naman pedigree ng both parents, sadyang nagselan siya kumain simula nung 7 months, 1 year na po ngayon. Okay, maganda yung pedigree, maganda yung genetics, ibig sabihin, nakita niyo siguro yung mga magulang, mga bulto, magaganda yung mga katawan, malalaki yung katawan. Okay, ngayon, yung tuta nyo, hindi ganun. Kasi nagseselan siya kumain. Okay, number 1, ang iniisip ko dyan, bakit nagseselan kumain? Ano ba pinapakain ninyo? Dapat SDN42, the best dog food in the multiverse, para wala kayong problema. Hindi siya magseselan kasi talagang puro karne yan. Tsaka gustong gusto po ng mga aso yan. Ang magseselan lang yan kapag binigyan mo ng kung ano-anong mga treats, table food na alam niyo, ang dami-dami niyang choices. Mas gusto niya yung lasa ng mga table food kesa sa maganda pagkain. Pero pag SDN42 ang ipapakain sa aso ninyo, huwag niyong bigyan ng choice. Ayaw niyo kumain first day, huwag niyong pakainin. Next day niyo na pakainin ulit. Pag ayaw pa rin niyo kumain second day, huwag niyong pakainin. Alam niyo yung mga aso hindi naman basta-basta namamatay ng walang pagkain. Basta lagi may tubig. Ako nga, nasubukan ko 3 days, 5 days, walang kain, tubig lang at saka black coffee. Nabubuhay ako. Medyo bumabagal lang ang ano ko pagsasalita ko, pero mas maganda po sa katawan yung fasting. Pero of course, if you're going to do it, consult your doctor muna. Ito po kasi, ang aso ninyo, baka nagseselan. Number 1, baka nga yung pagkain, ang dami-dami yung pinapakain na kung ano-ano, o kaya baka hindi maganda yung pinapakain ninyo. Baka yung mga dog food na pinapakain ninyo, yung mga sikat nga, mamahalin nga, imported nga, pero puro fillers naman, puro corn, cereal, puro wheat, puro beet, puro lentils, puro peas, puro kung ano-anong plant materials. Hindi maganda. Ang mga dogs po ay carnivores, kaya pag pinapakain nyo sa kanila mga plant materials, mahina po yan. Pagka pinapakain sa mga dogs ninyo ay mga animal meats, mga talagang materials from animals, yan po ang akma, yan ang appropriate para sa mga dogs ninyo. Mas magugustuhan po niya, mas makakasigurado kayo sa optimal na pagpapakain nyo, nutrition para sa mga aso po ninyo. Okay, number 1, yan ang nasiisip ko. Pangalawa, baka naman may sakit po yung aso ninyo. Kasi di ba, alam nyo, kahit puppy pa lang, pwedeng nakakuha ng mga sakit genetically. Pwedeng may mga congenital defect. Alam nyo, kahit anong bomba ng pagkain nyo sa mga ganong klaseng aso, hindi nyo po mapapaganda yung katawan nila kasi may problema yung health nila. Genetically, baka hindi nyo lang alam. Pwede nyo pa-check sa vet ninyo for a total check-up. Pwede nyo, gusto nyo pa-check up yung dugo. Baka naman nagsasilan sa pagkain kasi may parasites. Halimbawa, blood parasites, kung Ehrlichia siya, o kaya iba pang mga blood parasites, hindi nakakain yan. Wala namang ibang signs, ayaw lang kumain. Ayun pala, makikita nyo sa dugo niya, may ehrlichiosis pala, o kaya ibang rickettsial diseases. So, ipa-check up po nyo sa vet ninyo para siguraduhin walang parasitism yung aso ninyo at iba pang mga sakit na pwedeng makita sa mga tests na pwedeng gawin ng doktor ninyo kapag nakita niya na pwedeng maaring mayroong sakit nga yung aso ninyo. Okay, another thing is, another tip is, kung mahabol nyo pa, habulin nyo na by 1 to 2 years, kasi ang dogs kasi after 1 year hindi na hahaba yung mga buto niyan. Nagpo-fuse na yung mga symphysis or yung mga bone plates, hindi na po hahaba yung mga buto. Kaya kung ang aso nyo ay tumangkad na lang ng ganito 1 year, hindi nyo na maaring hindi na malaki ang chance na wala na kayong pag-asang palakihin pa yung aso niyo after the first year. Kaya at this age, 1 year, hindi na po siya tatangkad. Pero ang magagawa niyo, yung bulto na lang po niya. Yung bulto ng katawan, lalaki pa yan hanggang mga 2 years old. Parang magiging mama na sa tao. Kumbaga, 20 years old na tao, naabot na niya yung maximum age niya, 20 years old na male na tao. Pero pagdating niya ng mga 30, 40, doon pa lang niya makikita yung talagang mama na talaga yung itsura niya. Bubulto na yung katawan, di ba? So this is a case na pwede niyo pang abulin kung mag-SDN po kayo. Siguraduhin niyo muna wala siyang sakit, alisin niyo yung mga parasites kung meron, i-treat niyo kung makita ng vet niyo, and use SDN lang. Hindi niyo kailangan magbigay ng kung ano-ano mga growth factors, muscle mass gainers, at kung ano-ano mga supplements. Wala na po kayong kailangan pa. SDN42 lang, maniwala po kayo. I've seen it so many times.
thousands of times mga dogs na nag-SDN, ang gaganda nila, talagang bubulto talaga yung katawan. Kahit mga puppies pa lang, bumubulto yung katawan kapag nag-SDN 42 specifically, no? SDN 28 okay din. Yung SDN 21 natin okay din siya for an economy dog food dahil number 1 and number 2 ingredients niya is beef meal and fish meal or tuna meal. Yung ibang dog food 21% protein nga pero puro plant materials pa rin. So it's still good but medyo mababa na po yung protein ng SDN 21 natin. SDN 42 yung pinaka maganda po talaga pagdating sa protein, pagdating sa overall nutrition. Use it, Sir Smith Santos, maniwala po kayo sa akin and balitaan nyo po ako pag hindi po kayo natuwa sa product natin. Ako mismo po ang kausap ninyo at sisihin nyo ako pero I don't think na mabibigo ako sa iyo, mapapahiya ako sa iyo. I don't think so.